Ano nga ba ang reference letter at paano to gagawin? So ganito yun kabayan. Ang reference letter, ito yung letter na hihingin mo sa iyong kumpanya or sa ginawa ko kabayan para naman hindi nakakahiya dun sa hihingan mo ng pabor sa iyong kumpanya, sa iyong supervisor or foreman. Basta mas mataas ang katungkulan sa iyo. Ang ginawa ko kasi is ako na yung gumawa ng reference letter. Tapos pinapermahan ko na lang sa kanila. So ang tekniko dito, naghanap na lang ako sa Google ng mga template format kung paano yung reference letter, paano gagawin. So ang nasa loob ng reference letter, ito kabayan. Ang kailangan mo ay ang company letterhead. Yung kung ano yung company mo, kung ano pangalan ng company mo, siyang nakasulat sa letterhead. 'Yun. And then next is full name, yung full name ng company. Tapos yung exact period of employment and working hours per week mo. Yun, naka-indicate din doon. Ay yung official position mo, kung welder ka, or metal fabricator, or kung ano mang trade mo. No freelance and contractual. Yan, kailangan full-time. Kailangan full-time ka doon sa trabaho mo. Description of your main duties for each position held. Yon, description kung ano yung ginagawa mo sa kumpanya. Kunwari, welder ka. O so, anong ginagawa mo? Before mag-start ka ng work, linis-linis, o kailangan mo ng safety. O yun, nakalagay doon yung lahat ng ginagawa mo sa iyong trabaho. And then is the salary earned. Yan, kung magkano yung sinasahod mo. Nakalagay din dyan. And the next is official contact details and signature of the person writing the statement of service. Signatory must be your supervisor or manager. Yan, kailangan mas mataas talaga sa iyo. Or someone who's higher, yon on your position. So, yun kabayan. Madali lang yan. Kung meron ka ng mga kakilala sa na supervisor o kakilala mo, kaklose mo, or kahit di naman siguro kaklose, hingi ka lang ng pabor sa kanya, magsabi ka sa kanya. Ang sabi ko nga sa iyo, ikaw na yung magawa ng reference letter. Ang ginawa ko kasi kabayan is naggawa muna ako, nagsulat kamay muna ako, tapos ganito, tapos kasi kailangan original ang magiging hingi mo lang sa kanya ng pabor yung signatory niya, tapos kailangan kasi yung mismong ginawa mo is isasalin mo doon sa kanilang na may letterhead ng company. Kaya kung makakahingi ka sa kanya ng kaunting oras, siya na yung magta-type nung isinulat mo by hand. Or kung gusto mo man, ikaw na yung mag-type, humingi ka sa kanya ng hingi mo sa kanya yung letterhead ng company, tapos yun, papirmahan mo lang sa kanya. And then naroon lahat ng contact details ng signatory mo. Kailangan andun yung kanyang full name, yung kanyang position, tapos yung kanyang email address, contact number. Yan, kasi may mga time kukontakin siya. May kukontak sa kanya from Australia to confirm na doon ka talaga nagtatrabaho or doon sa kumpanya nila o kung kumpanya ninyo. And take note nga pala kabayan about dun sa ating reference letter. Meron tayong mga reference letter red flags yan. Kailangan nating ito yung mga bawal sa ating reference letter o hindi pwede. So, no solid employment for 5 years. Before yun, ewan ko lang ngayon kung I think 3 years na lang kailangan nila doon. Ibig sabihin noon is no solid employment for 5 years or 3 years. Kailangan walang putol yung employment mo. So kung 5 years straight, kailangan straight ka na employed dun sa company na yun, or 3 years na employed dun sa company na yun. And then next is no connections on previous employers. Yun, hindi rin pwede sa reference letter natin yun na wala ka ng connection dun sa iyong mga employer. Next is close company. Yan. Kailangan ng company mo is still ongoing. Hindi pa siya sarado. So yun, kailangan hindi rin natin kailangan yung sa ating reference letter.
And then, no official letterhead. Yan. Sasabi ko nga sa iyo, kailangan talaga may official letterhead ng company ang iyong reference letter. So, next is contractual, freelance, OJT, part-time position. Yun. Kailangan talaga full-time. Full-time ka sa iyong company. And then, COE, reference letter not in English. Kailangan ang reference letter mo ay in English language. Hindi pwedeng Arabic or Tagalog, basta in English. Kailangan in English. And lastly is referee or yung yung signatory mo ay nakakaintindi ng English. Siyempre, pag kinontak siya siyempre kapag kinontak siya from Australia, English yung language niya, kailangan naiintindihan. So yun yung mga reference letter red flags natin na hindi kailangan sa ating reference letter. So yun ang kailangan mong tandaan sa paggawa ng reference letter. So yun kabayan, sana nakatulong. Smatter Seb, good morning, thank you.